Yung atin pong mga boros na nakahanggay. So, ito yung ating donkey's tail. Panay pa rin po ang ulan. Ilang linggo na po na straight na malakas ang ulan. Paulit-ulit. Uulan. Hihinto ng konti. Mamaya uulan na naman. So, ito yung ating mga hanging burritos. So, yung pinakita ko noon sa inyo ay yung hindi po nakahang na aking burritos na mag-isa lang na. Hindi siya nakahang. So, ito naman po yung mga nakahang na burritos ko at tinubuan na naman ng damo. Ayan. So, may donkey's tail tayo doon guys sa dulo. So, tig-isang donkey's tail tayo sa dulo, sa tagkabilang dulo. Dito naman po sa kabila, yung iba nating burritos. Ayan. Tinutubuan na po ng mga dahon yung natanggalan. Ayan, doon sa ibaba yung... nandun yung... Ito po pala yung binunot ko. Tapos itinanim ko siya uli. Kaya medyo nakalbo yung dahon niya. Dahil natuyo, nag-adjust siya. Ayan, dati po ang kapal ng balahibo tuloy ng dahon nito. Kaya lang po, ayun nga, nung binunot ko siya, naging kunti na lang yung dahon niya. At natuyo yung iba, nag-adjust. So ngayon naman po ay ulan ng ulan. Ayan, nagtatanggal ako ng mga tuyong dahon. Ayan, numipis na sila. Kasi nagtanggal po ako dyan ng ibang sakis kasi gumagapang na po siya dahil sa lumaki na po ito at saka tumaas kaya eto nagtanggal tayo ng ibang sakis para mas nakakahinga sila at nakakagapang. Tulad nitong mga to dati nakatayo lang po yung mga yan eto. So hinayaan ko na lang siyang bumaba. Kaya ito lahat po ay binunot ko. So ito ayan nagkaroon siya ng mga itim dito. Tapos naputol yung aking kalankowi. Ayan pero itinanim ko pa rin po. Nanilaw na yung ibang mga dahon niya. Ayan. So ito na guys. Bumuka na siya. Di ba po araw-araw merong bumubukadkad na cactus dito sa ating garden. Ayan ang ganda niya So yan, madalas pong magkaroon ng flowers ang ating mga cactus. Ayan na siya. Ito na po yung ating kulay pink na cactus. Ayan, may bulaklak na naman po siya ngayon. Pero parang hindi siya pink. Bakit parang orange yung lumabas sa kanya? Ito po yung pinakita ko sa inyo noon na maraming bulaklak na nakapaikot dito na kulay pink. Pero parang kulay orange siya. Bakit kaya nagkaganito siya? So ito po, meron pa rin susunod siyang bulaklak na maliit pa rin po hanggang ngayon. So sa susunod po siya magbo-bloom kaya susundan natin siya kung kailan po siya bubuka. Ayan, bakit kaya siya naging kulay orange? Hello guys! Ito na yung ating Gymnoblack. So nung pinicturan ko po ito ay kita ninyo ng mga bubot pang 4 na flowers, nakatikom pa sila. Ngayon po nag-i-start na po siyang bumuka. Ayan pero hindi pa po sobrang buka dahil ayan kitang-kita po na nakatikom pa sila. Pero ang ganda po nila tingnan. At yung atin pong mga imported na cactus yan, lumalaki na rin po yung flowers niya. At hihintayin natin kung anong kulay ang magiging bulaklak nito. Dahil yung isa nakita na natin. Tapos ito guys, na isa po ay dalawa din yung flowers niya, lumalaki na rin po. Tapos hindi lang po dalawa yung susunod, parang 3 pa po. Kaya abangan po ninyo guys yung pamumukadkad nitong ating mga gymno na imported. So ito pa po yung hindi natin mabibidyuhan habang nakabuka dahil sa wala po tayo dito sa ating garden at paalis po tayo. Ayan mga yan, malapit na silang bumuka, baka bukas ay kaso wala na po tayo at meron pa rin po dito sa unahan. So ito po, hindi pa po ninyo nakikita ito pero nag-bloom na po yan ng mga nakaraang taon na kulay baby pink. Napakaganda po ng kulay at napakalaki po ng flowers ng ganitong cactus. Makikita po ninyo yung flower buds, ang laki. Ayan, kaya malaki po siya kapag bumuka at saka ayan mahaba yung flower buds niya guys. Ayan. Guys, nag-check po ako nitong ating mga gymno na imported.
nakita ko may butas na yung ating isang cactus. Ayan, napakalalim ng butas. Sobrang lalim, kabilaan na siya. O kaya siguro namamatay itong aking mga imported na cactus dahil binubutas ng mga snail. Yung snail na maliliit lang naman po yung alam kong kumakain ng aking mga cactus. Napakalalim. So may dalawa siyang namatay dahil sa siguro binutas niya. Kaya namatay yung mga iba kong cactus kagaya nito oh. Nag-check ako ngayon kasi nagbubunot ako ng damo. Nakita ko bakit malambot itong isa. Ayan, tinanggal ko na yung kalahati. Baka sakaling mabuhay pero kung hindi na dahil nakalahati na to. Tapos yung isa, ayan, nabulok din oh. Siguro binutasan din nila ito kaya nabulok. Ayan oh. Wala na tong pag-asa dahil naubos na siya. Kung hindi nila binutasan, hindi ito mamamatay. Kasi itong mga ito, okay naman sila, matitigas naman. Guys, share ko po sa inyo yung atin pong boto na inilagay dito. Boto po ito ng Melo Cactus. Ayan po, oh, lumalaki na sila. Ayan, sana po ay mapalaki ko talaga sila ng maayos at mabuhay. Dahil po yun dun sa isa nating pot na maliit na atin pong ini-reels din ay namatay po siya dahil hindi ko po siya nadiligan. Sa tindi ng init, natunaw po sila. Dahil maliliit pa po, hindi pa nila kaya yung matinding init. Kaya po namatay yung mga nando sa maliit na pot. Pero meron pa rin po tayo dito na mga buto at lumalaki na po sila. Ayan po. Ito na po yung aking moon cactus na regalo sa akin ng ate ko noong birthday ko. Tapos isinama ko po dito yung ating moon cactus na yellow dahil pumayat po yung kanyang rootstock kaya inilipat ko sa mas malaking pot. At isinama ko na rin po yung kanyang kasama dahil magkasama po sila sa isang maliit na pot dati. Kaya ngayon isinama ko na rin po dito sa mas malaking pot. Malaki po ito at saka mahaba. So kasama ng ating mga imported na cactus para po makahinga yung kanilang ugat dahil mas malaki yung pot nila dito. Dahil masikip na po sila doon sa kanilang pot na pinagtataniman dati. Kaya itong mga ito ay ina-adjust ko po yung ating mga imported cactus para po magkasya sila. At hindi na po sila nagkasya talaga. Inilipat ko na po yung iba. Nandito na po sa kabila. At meron na pong bulaklak yung isa nating moon cactus. Guys, ito pong ating mga gymnoblock ay panay pa rin po ang flowers. Katulad nito guys, oh, meron siya. At saka yung katabi niya. Pero ito po, cute po yan. Hindi ko pa po ito na i-vlog sa ating reels. So, yung una po, iba ang bulaklak niya. Ito, cute, kulay pink. Ayan, oh, baby pink ang color ng kanyang flowers. Ang ganda-ganda po ng bulaklak niya. Pero hindi lang po yan. Meron pa pong susunod. Pagkatapos niya bumuka, ay ayan pa po, oh, yung katabi niya, magiging bulaklak pa rin po. Ito po yung aking propagation ng rubber tree. So, hindi maganda yung color niya ngayon kasi panay din ang ulan. Kaya, hindi siya variegated na lumalabas. Pero, variegated po yan, yung ating ruby rubber tree. So, ayan, malaki na po siya. Kinat ko lang yan, nanggaling sa mother plant. At yung isa nating rubber tree na, ito ang kulay. So, nagpropa din ako. Ito siya. Ayan, mataas na to. Kinat ko din siya para magkaroon ng bagong suloy. Ayan. Dito siya nanggaling. Kaya ito yung naging suloy nung pinaka-mother plant. Ito na po yung ating bagong biling gymno variegated. Ayan. Ito na po yung apat. Tapos nilipat po natin dun sa isang pot yung dalawa para po magkaroon ng ibang kulay yung ating isang pot dito. Ayan, ito na po siya at saka ito. At binunot natin yung dalawa dyan at nilipat natin po doon para magkaroon siya ng magandang kulay. Kaya ayan po, colorful po yung ating paso na makikita. Maganda po sama-sama yung iba-ibang kulay ng ating mga cactus. Naku, bumuka na po pala itong flowers ng ating cactus kahapon o kanina. Hindi po ako nakaakyat ng garden kaya nakita ko na lang po ganito na ngayon. Oh, napuno na ng tubig yung bulaklak niya. Sayang di ko nakita. Pero ito po yung namulaklak ng
kulay pink na paikot, yung marami po dyan. Ngayon iba ng kulay niya, naging orange na po siya. Yung dalawa dati guys, dito naman sa may kabila, sa bandang huli siya tumubo. Ito naman is dito sa unahan tumubo. Yan, kanina siguro siya bumuka kaninang umaga, hindi ako nakaakyat kaagad. Ngayon pa lang ako umakyat, kaya ito na yung itsura ng ating bulaklak ng cactus ngayon. Ito po mga sakis natin guys ay babad na sa ulan. Kasi napakatagal na pong umuulan, ilang linggo na, umuulan pa rin. Ayan, tingnan po ninyo ang ating mga sakis dyan is nakababad na po yung kanilang mga ugat sa basang-basang lupa. Ayan, hindi na po sila natutuyo, parati na lang pong basa.